the goal of this church. Kita mo niya itong tumong. Now one day, the Solapili Community Church in Ubay will reach that point, that model, that somehow God raised up men into leadership. Nabutangan tag mga kalalakihan because that is really the biblical pattern. There is no such thing as what? Female elders and female pastors. Okay? For the sake of argument, you cannot find explicitly or clearly stated in the Bible based on the internal evidence that there is such a women pastors and elders. But we can find, makita nato, that the very powerful, mayroon natong ministry of the women in the New Testament. Daghan kaayo silang mga, we have gifted women, mga kababaihan na gigamit sa Ginoo, that raised them up somehow to become what? The backbone of the church. Sa mga kauban ni Paul, we have women. Sa kauban ni Jesus, when he started the ministry, we have women. And we have women also capable to teach. Pero tiyang dako, bisan karon mga panahon na daghang mga kababaihan, mga ayaw to growth. Ato na lang ito sa profession mo ng education. Padaklin sa nato sa church. Asay mas daghan na sa education. Laki, babae. Babae. Kaya lang, tungkol kina-design ang church, mauna na we follow that order. So, ito ang goal ng Solapili. Ang Ginoo, ituboy ang mga kalalakihan na maoy mo dumana sa tulumanon sa Ginoo. Ang leadership ng lalaki, wala nang pabiling lang sa balay. Kaya nang tawag natin sa mga lalaki, ano yan? Haligi na, tahanan, padre di, pamilya. Ano pa? Ano pa ang lalaki? Siya yung itawag na itong head, sabi pa nga ng Bible, leader. And so, ang leadership ng lalaki, makita nato from his domestic life sa balay, in his workplace, sa trabaho, hangtod sa community of faith, sa simbahan. Makita nato ang lalaki niya. And mao kanay design sa Ginoo. Kaya kulang ang iyang kinabuhi pag dili siya mo shoot in that particular design. Because God, that is His design. He was may mga to cut out of that job. Hulma siya sa Ginoo. Anak at buluhaton. And so, dili makita na to, ganay mga kauban si Paul. Pero dili kinimitan lang sa mga lalaki. Lain sila assignment. Sa case ni Paul, makita na to si Silas, si Timothy, si Luke. In this case, sa Acts chapter 18, makita na to si Aquila o si Priscilla. And then later, we have Apollos. So, natin mga kalalaking at kababaihan isa. O kung atong tanahon. But kung sa'y point nato din na ang church should be run not by a one person, by a one single solitary individual. Ang muraga, solo or rambo kind of somebody. It should be run with team. Or siya basketball na ay team. Ulay-lain ang ilang assignment. Si Pablo dili makaliho kaayo kung wala siya kauban. Limitado. Walay synergy, walay multiplication of power kung ikaw lang usang magliho. Mauna nga itong kitanaw ka na. Kaya yung nga ministry expansion, the expansion of the gospel mission is done by a strategic partnership. So na ay mga kauban ko sa panag-iusap. Now when I start ministry, mga igsoon, I was so young. Actually, yung kauban ako, partner kami, ang akong auntie. Pero hindi mo balipitahan ang lihok sa Ginoo. Nagsugod good me, no? Na ay fire, na ay kadasig, no? Bisan sa among mga kakulangon,
sa among foundation nagsugod din. Pero ang tinuwala niya kihikaw ka na ang oportunidad ng mga lagat. Unya giablihan ni mga puntahan. Kaya nga yung mga naablihan ng mga buluhaton sa ministry is part of the confirmation of my calling. When I joined a bigger church at that time, we started small for about 120. We started way back 1982. And later on, we flourished siya, nidambo siya, and the church became a mega church. Nandili lang siya entire Philippines, but nahimo siya international. But we started in a humble beginning of 120 people. Kung nakita na ako dito mga igsoon, na ay mga galino, na nangalagad, katong time, mga early 80s, ang iba kagagraduate lang ng high school, mo jump nag-ministry. Walang takot yung mga, So I started doing ministry ang tinapa kong kauban. Sabi niya, Bob, let's spend time in prayer. Ato isok sa prayer for about 2 to 3 months. Mag-open tayo ng work sa Alabang. Yun. And then we went into isolation and fasting. When I kaunay sa for about 3 days, mag-ampo lang. And then, bumata na siya, go signal, okay, let's go. Ito po naman yung mga tao. Eh, nakita na ko mismo diyok sa Ginoo, sa grasya na nagkaluoy sa Ginoo. All the glory belongs to Him. Na-open ang Novaliches Church, na-open ang Alabang Church, na-open ang Cavite Church, nagkaroon na extension sa iba't pang mga lugar, and I pastored several churches then. Napay church before sa UP Balara, sa UP Balara, Quezon City. Sa isang town, Mary Town, na napa-umbrella sa amin. And I was very young at the age of 19. Nagsugod ako ng ministry. Kung ako nakita, nalailain ang among assignment. So 19. Itawag na ko kung auntie nun, evangelist. Kasi yun, pagbubarog yung bisan asa, mas sa streets. Musulod siya, mismos kapilya. Pagwali. Walang takot, good. Bisan asa. Parang si John the Baptist, wali ito siya kung na time. Pero karon of course, time change. Pero wala na change sa Holy Spirit. Amen? Daghan ng ka-diversion karon, competition sa mga maminaw. Amen. Because of the breakthrough of technology and information, ang mga tao mas na sila, aware, no? Mga tao, madali na sila magtuon, mag-search. And so yung challenge nimo is to continue also to study and be more advanced sa inyong message and kinahanglan ka magiging relevant. No? Pero kana-kana wala na usab ang Holy Spirit, wala na usab ang Ginoo. Kaya lang ang challenge, di ba lang? So you have also to use another strategy. Make sure you learn to bend your knees. Come on, pray. Because it's not the methodology that matters. It's the guidance of the Holy Spirit. Also, yung team effort would really help. Na may mga kauban. So I joined ministry before. Bigutan ministry before sa kanang prisuhan na siya sa mga itawag natong mga tao na into drugs, no? Mga ga-recover sila ba na sila sa prisuhan, no? So that I did ministry sa streets, sa mga street kids, pati na sa mga people behind bars, ipriso sila. Sa sulod ng prisuhan. So I did ministry, may mga kauban ako. So ang Diyos gagamit ng mga tao din. Naalala nyo dito, nung pinaabutan nato, wala pa i-integrate ang PC, kaya pang PC. Wala, hindi pa nag-integrate ang pinatanan, police na. Iba na yung barracks din, kaya isip mo ng barracks din. Yan. Minister ko niya. Isunod ko niya sa munisipyo. At alawa yung mga asawa na yun, yung mga kapit mo, mga asawa nila. Sunod pa niya. Prisuhan niya, one time inalalan kong gipara mo na. Sir, diha na lang kayo kasi yung stage kanina. So not just prisuhan. But we have people that supported us in prayer, na ay mga kauban
ba ng isa't ano ba yun, ha? Pioneering work yun. So, labi na pagka you are new sa lugar. Mauna mga iso. So, kasi akong punto din eh. So, ang biyahe ni Pablo, nagpasabot na pinaagi sa patikuban o paglahutay, mula pa ang Ebanghelyo. Ang pagtubo sa ministeryo, paglambo ni inidinig bunga sa usaka, nag-inusarang paningkamot. Kung dili bunga sa pananalusa, pagdasig o giya sa balaang Espiritu Santo. Mao ka na atong makita diya. And so, din hinatay reflection, tingali mo, sa atong reflection, no? Kaya atong pamalandong ni yung sakay atong tanawon kung atong pamalandungan kini sa matang sa personal na pamalandong nato sa mga ordinaryo nagagan sa atong kinabuhi. Tingali ang atong mga pangutana mao kini, no? Sa unsa pamaagi nimo makita ng imong adlaw-adlaw nga trabaho o responsibilidad mahimong bahin sa buluhaton sa Dios. Kaya ang Ginoo ganito bisan di mo nakita yan kamo. Ngayon ang Diyos dili lang ganihok sa mga milagro kundi sa ordinaryong dagat sa atong kinabuhi. Dili naman pamalandong personal kini sa ordinaryo atong kinabuhi sa katao kundi sa mga grupo. Tingali sunod atong pangutana, nakasulay na ba? No? Nakasulay ka ba nga bubati? Na walay bili. Walay bili, walay silbi ang imong ginabuhat. Abot pa ka ng point. O kung saan nimo pagtanaw kini karon sa imong lakaw diha sa Ginoo, pag-isgudan nato ang mga ordinaryong butang sa mga pangutana nato. Kung isgudan naman nato ang pagkamatinug-ano, when we talk about faithful service o pagkamatinug-ano na pagpangalagan, giyon sa nimo pagpadayon sa pagpangalagan, bisan sa kasakit o kalisod. Nagpadayon ka ba? Nagpabiling ka bang matinug-an? Are you being tempted to compromise? Bisan sa kalisod. Wala ba ka natintan na mo himong mga shortcut? Kung dili isulod ka sa pamaagi. Usay, ang wisdom sa kalibutan is very alluring or very enticing. Makatintan ka na. Labi na, usay, operat ka sa kalibutan na this is for your own end, for your own advantage, makatabang mo. Usay, piyunganin mo mga prinsipyo sa Biblia. So, giyon sa nato pagpadayon sa pagpangalaga. Bisan sa kasakit o kalisod. Dapat mga igsoon, yun ang challenge, no? Usay, ma-shake ka pag nalakas kalisod. Yung comfort, dili kayo. Pero pag kalisod, yung matis usahay ang atong faithfulness sa Ginoo. Sa pakiguba naman, when we do some, association, doing, partnership in ministry, pakiguban, pakigpartner, kinsa sa imong kinabuhi ang nahimong kauban sa pagpaligon sa imong pagtuo. Na may mga tao na imong anumduman, if you continue to remember those people that somehow invested their lives to you, na parang niabot ka na punto, muna ka imong ka salamat din mo for those people, na somehow they became partner, although they are not frontliners, they work behind the scene, behind the podium, but they're very instrumental in doing ministry, na hindi mo sila katabang. Dili man sila nasa tubangan, dili man sila namaba, pero naa sila. Alam mo kaya ito naalala mo, may team of people, couples, mga product sila ng MSU sa Marawi, mga alumni good sila. Na-Christian sila sa isang campus work. Kunya, ang ilang goal is, pag na-Christian, naadto na sila sa ilang mga lugar, mo-involve sila sa mga Christian churches, o sila dito mamuhat. Pero product sila ng Agape Ministry. Natagong ba mo ng Agape? Mura siya, kung sa Maynila pa yan, sa UP, lakas ang campus work. O na ibang grupo like Campus Crusade for Christ. More focus on campus. Kini naman sila,
agape, pero dito Mindanao base sa Marami. And very promising yung work. Daghan ang nakistuhan dito. Kung na-Christian sila, na yung mga grupo ng mga focus na they involved into business, pero huwag sila nakafocus na sa business, ang mga business yung mission nila. Para padayon sila mga lagad sa gilid sa mga negosyante sila. So na yung mga ingana na, mga nangalagad na mamita sila at mga tao kung nakita na mga Kristuhan, labi na katong mga pastor na nangalagad niya, naluya, na discourage. Ilang tanong, this guy is very serious in ministry, and they will come into the ministry with and they will rescue you, they will help you. No? During that moment na you touch button, galisod ka, naapa sa kalisod niya, kaya mga tawanan na, they don't care kung sa imong background, nakita nila na ikaw, faithful servant of God, they're willing to invest. Kung ato nga time, nakita na po ang paano sila gigamit sa inyo. So, pangutanan na kung sa mga tao na may instrumental sa inyo na gigamit sa inyo kinabuhi sa pakikuban. Sa paglahutay, pinaagi naman sa balang espiritu, ito yung challenge sa ato. Sa diyan, adunay pagsupak o kabalata sa atong bahin. Kasi yung pamamalabit sa imong mga palinti, imong silingan, mga people close to you in your own circle. So, hindi ka kaayo ka-move freely tungkol kay pamagin mo, hindi mo pareho perspective. So, kung adunay mga pagsupak sa imong mensahe, sa imong barug, sa imong conviction, kung musunod ang kabalaka, kung saan mo pagdawat o pagpadayon, ilaw sa giya sa balang espiritu. Nakasulay ka ba na ang Espiritu Santo nagtudlo o nagpaligon bisan sa lisod na kalimtan? Sa pagpalapad naman o pagpalambo sa ministry, kung saan imong makita na paagi na ang mga pagpamuhat sa ministry, mulambo kayo, mula pa siya pinaagi sa pakikuban o paglahutay. Diyan mo makita ang wisdom ng mga kauban. Giyon sa nato pag-aplika, kini sa atong lokal na simbahan o grupo. Alam mo, we're doing ministry. Si Sister Prima, I think, involved siya sa gibutang nato siya sa evangelism. O sa iyang time hangtod karon na ay mga ubang mga para-churches na nakapokus sila sa ministry sa kitawag natong ang ilang focus mo on sa ang ilang intervention o gigamit nilang bridge ay tayan para sa gospel ay mga bata sa education, scholarship, ay mga inana, di ba? Sa mga grupo, may daghan na grupo. O naishima, naay mga concern sa tabangan, very holistic ang ministry. Naalala ko nung ako naman nakatabang po sila sa ato. We work in partnership with them. I think na ay mga yung natong foreigner, like Amerikano, no? Sa Iligan one time, ang iyang mission na sa mga Muslim area. Hindi po yun siya dito sa community. Kunya, nagamit niya yung talent na pagkapantay, pero Amerikano siya. Kunya, gibakapan siya sa ilang mission, nagtukod sila ng mga panginabuhian sa mga tao dito. Ito na uso yung moringa nga capsule. Diyan ang moringa. Scientific term name na sa kalunggay. Dito na uso yun. Padala na sa Amerika, nakapackage na siya. Dito ang mga kababaihan dito, tukuran yung mga galingan. Nagtukod sila mga butika ng gagmay. Naghimo sila mga panginabuhian dito sa mga tao. Ang mga walay-walay, tukuran nila ng balay. So, while I'm doing the interview ministry dito, para lang naghimo ko study on how to do ministry in this particular group of people sa mga Maranao, sa uban pa mga grupo like mga tausog, sa ilang community. So nabinaw ko, namuntahan ko what was your secret? Alam mo, ito lang. Alam mo, ang ministry, kailangan lagyan natin ng buhay. We have to flesh out the gospel. In such a way, makita sa mga tao kung minsan kinubo. Na mo silang i-address sa ilang kahintan.
and very holistic. Dili lang kagawadi. Kung dili apil ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi ng kahitap yung mga problema. Ayun naman kung usa ka local dito na Muslim na na-convert siya na nag-full-time siya sa work. Lakto niya po, similar kilometers yun ang lugar para lang mag-Bible study siya. Nga, naigibuhan na yung pastor, yung American pastor, sugod naman niya. Ang iyang car, iyang ibaligya para makapalit siya ng mga motor para dito sa iyang mga workers ng ubang mga Muslims, mga maranaw dito, itagaan niya trabaho sa opisina. So, ilang office or ministry, iyang i-educate sila. No? Galingkod sila dito sa computer. And then, wow, ang ilahang curriculum, teaching material from Genesis to Revelation is translated into Maranaw language. Yung study nila. They're very advanced. With this ones, grabe ang curriculum yun, no? Kaya dili lang teaching kung dili holistic teaching. Kaya kung wali-wali lang ka, kung wala ka engagement sa community, dili na mabati na ikaw, taga-board ka, apil ka sa mga concern sa kahimtang sa barrio, apil ka sa mga panagiusa sa komunidad. Mabati nila ang koinonia, ang fellowship ng church. Di lang limited in four corners of our church, but we extend that koinonia or fellowship in our community na kay invisible, itawag natong invisible, ingon natong community gawa sa church. I-extend mo sa ilahan. So sa pagpalapad sa ministeryo, sa imong ipakita ng pamaagi. Mao ka na, question ko, banda ko sa ako. Oo. Ang akong trabaho, padayon ko. Tudlo, pastor, padayon ko, atiman sa katawan. Aron ilang makita ko ng ilang tawag sa Ginoo niya, makita nila ilang gasa, magamit sila na epektibo sa ilang tawag kung asa sila ipahimutan sa Ginoo. Sa klase, sa profesyon, sa trabaho, sa ilang pamilya, sa komunidad. In that way, makita yun sa maong community sa atong lugar na ay, ang Christianity pala, dili lang siya sa sunod sa simbahan. Christianity is reasonable, it's very practical. Christianity is life that really address all aspects of my being, my social life, my work life, my domestic life sa pamilya. O ka na ang mga pangutana mo nito. So after the gossip with Corinth, kauban ni Paul, si Aquila o si Priscilla, agi sila mga kasamot na mga opposition. God give them victory. Itagaan sila kadugan. So Paul the Apostle doesn't stay or linger in one place. Padayon siya, he pursued that mission, he moves on, carrying the mission forward to Ephesus. From Corinth to Ephesus. And with him, go two steady, faithful partners like Priscilla and Aquila. Padayon silang kauban ni Pablo sa pagpangalalay. Paul continues his journey, but he does not travel alone. Balikan ko, wala yung lone ranger here. Alam mo, isang church, di-design ilan sa isang pastor. You must have people, gifted people in their own areas of responsibility. So Paul, work with Priscilla and Aquila. No? Go with him. Kiling ko Paul. And this is not solo mission. This is a shared mission. Somehow si Priscilla and Aquila became a burden bearer and co-burden sharer of Paul sa mission. Ilang gipasan pa rin ang mga kamulat sa pagpangalagay. The early church grew because people worked together. Let me emphasize that. Ditubo ang simbahan tungod kay unsaman ang mga tao na buhat na magkauban sila. Unsaman number one hindrance sa church usahay nga nung dili siya improve o padayon siya nga galambo. Tungod kay wala siya gitawag nato nga in unity, they are not united in spirit.
there's no, may mo na itong back-up support group, wala yung mga kapaluyo. Ang feeling ng mga tao, they're merely spectators lang sila, attendee lang sila sa church. Hindi nila ma-feel na involved sila, nakauban sila ni Nini. Padaan sa pagpantay sa ginagawa sa Ginoo. And so, this couple with Paul, they traveled together, they served together, and they strengthened churches together. Dili lang si Pablo. Alam mo, sa pagpangalagan kung ikaw na usan, sa panahon na muagi kang mga ups and down, na yung mga panahon, you need also to seek for counsel, for encouragement. Yung mga pastors, hindi yan sila Superman. Yung mga church leader, hindi man sila Superman. They need also encouragement from us. Amen? May mga time yun na kadaghanan mga pastors, ang sakit nila, sakit sa puso. Bakit? Kasi gabi na pag lalaki ka, tendency mo isuppress mo yung imuhang mga hurt sa sulod. Ba't hindi mo alam napipituan yung personality mo? Bisa yung pulpito. And the pulpit should continue to demonstrate light. There should be light flowing from the pulpit. Now, what happened if the person is really what? Ito na ito affected inside, dili na magkalimao ang iyang sulod o iyang panlanta. And there is no message of encouragement. Eh, wala na siyang joy. Wala na siya dito masyadong mayupit, nipis na yung panlantaw. Hindi niya makita ang kamot sa Ginoo. Kaya paminaw na yung pagbati. And he needs somebody na somehow kailangan ukawin siya. Nasigon po siya. Labi na ang pastor. May pamilya po na, tao po na siya. There's something that you need to correct him, you need to rebuke him, you need to address him. If that is necessary, it may do so. Kailangan ng leadership, kailangan ng team, kailangan ng support group, kailangan ng accountability group. Kaya na nagkakugot ang mga simbahan, kung kailan yung kauban. Yan, pag wala kay check and balance mo, tanaw niyo. Allow me to read Acts 18 to 23. Kinibalik na si Paul sa Antikia. Remember, saan ba yung Antikia? Saan yung lugar? Anong English term ano? Antioch, in Syria. Nagpabalik man siya dito. Kasi yun ang ministry base niya. Pinadala siya ng leadership ng Church of Antioch to do mission in Asia Minor and in Europe. So basahan ang verse 18 and following. Pumaniini, nagpabilin si Pablo sa Corinto sulod sa daghang mga adlaw uban sa mga kaigsuonan. So ay fellowship nila dito. Unya bibiya sila kanila ug milawig kuyog si Priscilla ug si Aquila paingon sa Syria. So, asan ang Syria? Kung mauni ang Israel, north, middle part, and south, or Philippines, Luzon, Visayas, Mindanao. Mindanao ang southern part, middle part ng Philippines, Visayas, and then north, Luzon. Ang Israel mga port. So, naa siya ay Judea, yung Judah, yun ang south, ang middle part is Samaria, ang northern part is Galilee. Upper part ng Galilee is Syria. Pain mo na dito sa ibabaw. So magagaling siya sa Antioch, that is part of what? Asa na Antioch? Naana siya sa Asia Minor. Kasi tawag niya siya minor ka lang. Turkey. Okay. Gikan siya dito, kunya may dinhi, asa siya paingon? Kauban niya si Priscilla o si Aquila, paingon sila sa? Balik ko na po ang basa. Kunya mibiya siya kanila o milawig kuyog si Priscilla o Aquila, paingon sa asa? Sa Syria. Sa wala pa siya
mugikan sa Sincrea, nagpaupaw siya tungod sa panaad na iyang gihimo. So, bago siya mubalik na dito, I think, muagi siya dito, mabalik na siya, bago siya nilakaw, bago siya migikan, asa nga lugar? Sa Sincrea, nagpaupaw siya. Ano ka siya nagpaupaw? Sabi direktive upaw. Nasa yung barbershop ni brother din. Kasi naa siya panaad na nasa right bow. Kaya lang yung pag nasa right bow, dili pa yan kay John the Baptizer. Temporary lang. Kung naa siya nasa right bow, the basic assumption is that ang dagway ni Pablo, taas iyang buhok. Kasi ang isang normal na Jew, naa siya bungot, si tawagan na nato? Naibangas, kunya yung buhok, nakagawa siyang dalungan. Ang mga Hindu lagdagway, mga Egyptian Romans, pero yung mga Jew, nakita sila yung mga bungot, tagas na. Yun ang ilang culture. Bubo yung buhok. So I suppose, kasi Paul, because of the Nazarite vow, nagpataas siya o buhok. And in this case, pag humana sa iyang vow, nahugot na yung period na nahumana ang iyang vow, si Pablo, yung ba siya sa Nazarite vow? Kasi Jewish man siya. Jew man siya. So nagpa-upaw siya. At kay dagway sa upaw mo. Wala yung buhok. Upaw may ibutang mo din sa ano. Wala yung din hinga mo na bobcat lang or saan na mga kupi? Ha? Oh. Hindi, ibutang mo yung upaw. Yan. Verse 19. Miabot sila sa Epheso. Ito na. So, gikan sila sa Corinth, they proceed to Epheso. Verse 19. Diin gibilin niya si Priscilla o si Aquila. Asa niya gibilin? Silang duha sa Epheso. So they went to Ephesus and he what? Left this couple in Ephesus. No? Si Aquila Priscilla. Unya, miadto siya sa sinagoga na nakiglantugi sa mga Hudyo. He reasoned with them, he discoursed with them in the synagogue. Bakit niya si Paul sa synagogue? Because from the mindset of Paul, to continue to do ministry and share the gospel, you have to address those people who are seriously seeking God in this kind of itatong context. No? So, asa niya makita yung mga tao nagatapos, especially Jewish people, sa synagogue. Ang synagogue, kung sa simbahan pa na natin, ay makita na example, Lord. Kung na sa dakong na simbahan, sa isang lugar, kunya, mga people in the barangay, sa city o community, hindi makaabot sa simbahan, kilayo kay sentro o simbahan, magtukod na sila gagmay mga kapilya. Ayan, no? So, sa Israel, nasa yung templo. Anong templo? Nasa Jerusalem. Paano yung mga foreigners na mga Jew na nasa foreign land? Na mga diaspora sila, residents na sila sa laing mga lugar. So magtukod na sila o mga synagogue. Basta napulo ka lalaki, napulo ka pamilya, may mong leader, then they can build a synagogue. Yung idea ng church and eldership led by men is coming from that concept of the Jewish practice. No, sa temple and synagogue. Kasi may mga elders. And so na sila yung president to facilitate. O magtapok sila, so saan activity sa sunod sa synagogue? They read the Word of God, the Scriptures, and they explain the Word of God. And there is also that portion to pray. So na prayer, na Word of God. In other words, that place, that sacred space is a venue to continue to provide spiritual nourishment and nurture for the people. Aron nasigon sila sa ilang pagtuo. So pag ikaw, pananglitan, preacher ka o teacher ka of the Word of God, then you
you are always welcome to proceed to synagogue. Especially ang mga naadila, mga Jewish people, o kauban ang mga proselytes, at mga Gentiles na na-convert into the Jewish faith, mga proselytes, including yung mga God-bearers na wala sila na-convert, and yet mahinadlokod lang sila sa Ginoo. Ang tawag sa kanila, God-bearers. So, tulong ka klaseng tao. Jewish, proselytes, and God-bearers. So they convened, they gathered in that place called synagogue. O sa ikibuhat ni Pablo sa synagogue, nakiglan tugi. Siya yung gisaya gigamit eh. He discoursed with them, he reasoned from scriptures, and he was an intellectual guy. No? He's the only person that can bridge between two different cultures, the Grecian culture, Hellenistic culture, and the Jewish culture. He was the brightest student under the Rabbi Gamaliel. And later on, pagka-convert ni Paul, grabe si Pablo. Kaya nga, nung kinuha ni Barnabas si Paul, kabalo si Barnabas na siya limitations. Actually, ang pinadala ng Jerusalem officially, okay, to make it official, yung mission na yun, okay, and to continue to recognize the work in Antioch is Barnabas. But when Barnabas realized, wow, talagang gumagalaw ang Diyos dito. Ang dami lumapit sa Panginoon. But I have limitation. I need a scholar. Somebody who can address these people with a Jewish foundation, Jewish blood. Kaya pa rin sila Jew. But at the same time, a Tarsian Jew, a diaspora, will burst in the Hellenistic or Grecian culture. I need a poor. So, kaya pinuntahan na si Pablo, dinala na si Pablo. So, he reasoned with them. Na guess what? Kinsa kayo ni daog nila? Yan yung una-una. See? Oh, because Paul was what? Is really, we mo na itong a well-founded sa pulong sa Ginoo. Unya, kung sa'yo gibuhat na kiglantugig sa mga Hudyo, verse 28, gihangyo siya sa mga tao sa pagpabiling dito sa dugay panahon. So, ano yung reaction sa mga tao sa iyong pag-minister dito sa synagogue? Na ay positive response o negative? Positive. Ang magpabiling ka. Kung negative ang response, sa may buhat sa mga tao? Paplayin kikit kanila dito. Hawa na direct, no? Badlungon ka. O gano'n, hindi na nato. Alala ko tuloy ba? Sugod ko vision sa hagna. Gusto mo naman din sa hagna. Gusto mo ka tuyo sa hagna. Yan, napak ko din sa ubay, abo ko sa hagna ko. Naging padala ko ba nga, okay, pag-open ka sa dito sa hagna. Gusto mo naman ministry sa hagna. So, kung hindi na dito, research ka, may nanak ba ng response ng mga tao? Very religious yung hagna. Kaya kami, missionary sa mission, dito rin anhadya before, nagwali, nagdalag, tungkap. Kung yan ay lagi nga prosesyon, kung mga nangajigi ka sa simbahan, itong panganyag tumpa. Kiwali yan, ikiawa niya, ikipetisyon siya, uli siya dito. Napandol ang mga tao sa hagna, sa umang mga missionaries. Wala ka rin, no? Kinahanglan you have also to be cautious and careful sa iyong mga words pag nagwali ka. But going back din yung mga igsoon, maukinimita mo. So, gihangyo siya sa mga tao magpabiling dito sa dugay panahon apan wala siya, o naman, misugot. Ano ka? Verse 21, Hinoon, sa pabiya na niya, giingnan niya sila. Kinsa man sila, mga tao dito, kung mutugot ang Diyos, mubalik ko. So si Pablo nakapokus na dito ang mission na asa siya mabalik? Ayun siya sa Syria. Balik siya sa Antioch, then he will proceed to Syria. Unya, makita nato diya sa niya kumutugot ang Ginoo mabalik ko. Unya, milawig siya gikan sa Efeso. Mao na to ang time ni Pablo nilakaw siya. Kung sa inyo itabo, karon kay Priscilla o Aquila, iuban ba sila kay Pablo? Padayon natong basa, verse 22. Sa pag-abot niya sa Sincrea, miadto siya sa Jerusalem, o pangumusta niya ang simbahan
o unya nila Hosea sa Antioquia. So he went to Jerusalem, then he proceeded to Antioch. Verse 23, wala ba dugay, migikan siya o miagi sa kayutaan sa Galacia o Phrygia o gilig-on niya ang tanang mga magtutoo. Ano mo si Pablo? Kaya nga, alam mo, I do not believe doing ministry na magpabilib ka lang sa ito. You have to make follow-up. You have to bring the church sa ilang tugkaran. Dili pwede sila rin manhid. Na yung mga panahon, mabalikan mo sila, dasigon niya ni musika. That is exactly what we are doing in the Philippine Church. Ngayon bumabalik-balik ko ako. And don't think na ang church o bay, magpapigil lang sa ulan. Tama yun, nakalata sa Ginoo, open door, matalimod. Sa Alicia, sa Asapang, sa Timbuktu. Diba? Ibig sabihin, we have to be open sa lihok sa Ginoo. That is why we need people na kaubak na ito. Na mga igsoon, okay. Si Pablo gidasig ng mga magtotoo. So what is the main point here? Listen to this. The mission of God is carried forward through teamwork. Teamwork. Dili kaya ni Pablo mag-isa. Kinahanglan niya ng Aquila at Priscilla. Kinahanglan niya Timothy and Silas. Kinahanglan niya ng Luke. So kinahanglan niya Apollos to continue to do the mission sa mga pamaagi. Sa 18 to 23, Paul moves with a purpose. Nasya katuluan. So after the Dactyl in Corinth, iman po nga wala siya nagpabilin dito ni Padayon siya sa Antioch. Ani Padayon siya from Corinth to Ephesus, Ephesus to Antioch, Antioch to Galatia and Phrygia. Step after step, city after city, he strengthens believers, ipalo up sila, giligo niya sila, and he doesn't just preach and live. Wala na siya, nagwaliw niya, mulakaw na siya. He fortifies, he encourages, he builds. Giligpo niya ang mga kaigsukunan. Gidasig sila. Like a commander laying supply lines, Paul ensures the churches are strong before he advances or continues in mission. We proceed to the next mission. At kung makita na dili niya iwanan ng church sa ere na nakahang, iyang ginaligon sila. Mawala ang trabaho ni Pablo. Nag-travel siya with Priscilla and Aquila. Ministry is multiplied to shared effort. Tungkol sa paningkamot sa team, the early church grow through connected communities. In application, we are not meant to serve alone. Partnership strengthens impact or result or the outcome. So yung pagpangalagad nato, mga igsoon, di mo para lang sa usa ka tawo. O buhaton sa usa ka tawo. Ini kauban ang partnership. There is an association. There is a team effort. Okay? Aron ligono na mahimong resulta sa mga pagpangalagad. Amen, mga igsoon. Ano na ta sa ikalima? Aba mo! Okay lang, ibugnawan ka ron. No? Di na mag-brown out. Ikalima, dili na tayo. God matures believer through ongoing discipleship. Walay mutubo na Christian kung ga-attend lang siya Domingo. O attendee lang siya. Alam mo sa church, there are 3 categories sa congregation. Na ay regular member, na ay church attendee, na ay visitors. The church is open to all, to everyone. Apri ang church sa bisan kinsa. We continue to extend fellowship, koinonia sa bisan kinsa. There is no, may mo natong discrimination. Alang atong gigapos. But, mga igsuon, we respect boundaries like, may magkitay, pastor, attend ng ko din. Regular attendees ng ko. Okay kaayo.
As long that you can be blessed, you can be encouraged, you continue to pray and help you in your journey sa iyong paglagaw. Nga, Pastor, bisita lang ko, but I'm a member of a different church. Okay, gihapon. We have no problem with it. You are always welcome. Pero naman na, Pastor, gusto na ko mag-church member here because I want to be involved in ministry. I want to be used by God. Gusto na ko ma-discover yung akong gasas Ginoo. Gusto ko magpagamit sa Ginoo. Gusto ko mangalagad sa iya. And this is the right place. You are welcome. We will help you on how to develop your gifts, on how to be ready and equipped to serve the Lord. Iandam ka na mo din. If you feel that this kind of community, this group is really God meant for you, itawag ka naging na grupo that we can serve together under this gitawag na itong kind of stewardship and direction, yung gitawag sa Ginoo. Okay, if you call by God sa sulang pili, God bless you. You are welcome. Kung malipay gabi, nanahabog ka. Amen. Iyong takay. Pero, you know, God matures believer through ongoing discipleship. Alam mo yung mandate ng Matthew chapter 28, 18 to 20, okay, i-interpret na sa mga churches sa Ephesus. And in fact, makita na itong foundation sa book of Acts. Sa gibuhat ni Pablo, make disciples of all nations. Kung pasabutan ng klaseng kaliwat, o klase sa tao, people of different colors, different cultures, and language, lain-lain ang mga tao, lain-lain kultura. Dili lang yung kaliwat, dili lang yung pariente, kung dili tanong klase tao. Pero kinahanglan na ay discipleship. Sabi ko pasabot ng discipleship. Buti pasabot, ni-build ka o imong kaugalingon, imong gitugyan, okay? Na imong gitugyan sa community na willing ka na mo build og relationship. Willing ka mo pailaw, mo undergo sa pagtubo yes o mo na'y trabaho ng elders, ng pastor. Ang pastor, dili siya pwede maging pastor. Ang elder, dili siya pwede maging elder. Kung wala niya buhata iyang trabaho, ilang trabaho to continue to provide spiritual nurture. Kung tabangan ang mga tao, kung itubo sila Diyos Ginoo, kung makaplaga nila ang katagbawan Diyos Ginoo, kalipay kadaugan Diyos Ginoo, kung mahimo silang madaugan silang kinabuhi, hindi lamang ang ilang kaluwasan, ang ilang kasinati, kung dili yung naghingapin na gracious Ginoo. That part of the package of salvation is to enjoy the Lord's blessing and abundance every single day. Kauban niyo mga Ginoo. So dinhi kauban na, no? Sa 24 to 28, akong basahon mga igsoon. Chapter 18, may usa ka Hudyo na ginganlan og Apollos. Hindi yung Apollo 11, Apollos ang tawag. Di na natutunan niya ang ngalan, okay? Usahay ng mga Greek gods o mga Roman gods, no? Usahay yung mga ngalan nga Apollos. Pero to be more specific, hindi si Apollos, taga Alexandria siya. Okay? Kami ato sa Ephesus. So si Apollos, taga Alexandria. Usap ko siya ka, gitawag na ito na convert sa pagtubo. No? Maayos siya musulti o batid sa kasulatan. Kung pasabot may siya mamaga. Is a very articulate, eloquent person. No? O maayos siya mamaga. Na siya gift. No? Na siya magnetic personality. Kapag muwali siya, mutublog siya, makot niya ang attention board. Good man. Ano sila? Very persuading, very convincing, good siya na tao. Batid sa kasulatan. So, kung pasabot, kabalo siya sa Word of God. At that time, mag-exist ang Old Testament. He knew I think, since he was from Alexandria, yung translation ng Hebrew language, he translate into Septuagint, the Greek translation, and memorize niya yung scriptures. He was really well-founded sa pulong sa Ginoo. Verse 25. Na matuto siya sa pagtulunan sa Ginoo o sa dakong kadasig
nga nagsulti siya o nagtudlo sa gusto mahitungod kang Hesus. So na matuto ko siya. So he was being discipled, no? Na matuto siya sa pagtulunan sa Ginoo. No? O sa dakong kadasig, nagsulti siya. So there is zeal, there is fire, na-inflame, na-ikadasig siya sa Ginoo. No? Kung yan, dakong kadasig, nagsulti siya mahitungod sa gitawag nagtudlo siya sa gusto, mahitungod kang Hesus. So believers na ito. Hinoon, ito nang bantayan na ito, yung word na hinoon. Hinoon, ang bunyag lamang ni Juan, ang iyang nahibalaan. Since he was, maybe, makita natin niya, na-disciple siya ng mga disciple ni John the Baptizer, ng Jewish, bitawag na itong believers, o ang ibawaan po nila yung baptism ni John, nakulangan sila. Nakulangan siya. Ngunit ni Luke. Pero ang iyang nahibawan ni Juan, ang bunyag na lamang ni Juan, ang iyang nahibalaan. O nahibawan. Verse 26. Maisugod siya na may sulti dito sa sinagoga. Grabe. With boldness. Isog siya. Huwag kahadlok. Sa pagkadungog ni Priscilla, ito na. Sa pagkadungog ni Priscilla, babae lalaki ni si Priscilla? Babae. O si Aquila. Kinsa man si Aquila? Babae lalaki? Lalaki. Ninyo ni sila. Kumpol ni sila. Si Priscilla, okay, sabi. Si Priscilla o si Aquila. O ni sila kauban ni Pablo. Na karon, nilawig naman si Pablo from Ephesus, kaino na siya sa Asa. Asa tumatuan ni Pablo kanina? Sa Syria, di ba? Wato sa Antikia, painong siya sa Syria, niya siya sa Jerusalem. Nabiling kining couple sa Asa. Sa Ephesus. Yan. Maganda rito. Kasi si Pablo, bago niya biyaan ng lugar, he will make sure na dili mapasagdan yung ministry dito. So may mga tinatanim si Paul. Diba sumusunod sa kanya, mabili ng uban dito. So they did their job dito sa ministry sa Ephesus. Karon dito sila sa sinagoga, naminaw sila ni Apollos. Okay na sana si Apollos. Ngayong ikaw, yung homiletics ni Apollos, wow, magaling mag-deliver. Yung kanyang physical, siguro itawag niya yung sign language niya, yung iyahang timo, yung pag-explain niya, wow! Pero yung content ni Apollos, yun yung kabalo siya sa pulong sa Ginoo. Kaya lang dahil something kulang sa iyang content, sa iyang punod, sa iyang usahin. Bautismo na ni Juan, ang iyang nahibaw. But that is not enough. Baptism of repentance is not enough. You must understand the relationship with Jesus. Kaya kailangan ihatod ni John the Baptizer sila, look, the Lamb of God, who will take away the sins of the world. Yung mga first disciples ni John the Baptizer, sila Peter, sila Andrew, sila John. Later on, ibiya na sila kay John, paano na sila kay Jesus. Kasi ang role ni John, introducer lang siya. Sino ang bida? Sino? Si Jesus. Unya, pagkadungog ni Priscilla Aquila, kang Apollos, sige buhat nila. Gidala nila siya sa ilang balay. So they offer hospitality to Apollos. O gisaysayan sa hustong kahulugan sa pagtulungan sa Ginoo. Now, bantayan ninyo yung behavior, yung attitude ni Apollos dito. Tanawa po ng attitude ng Apollos. While gawa si Apollos dito, all his boldness,
wala siya gipara o gistap ng kupol o gibadlong sa atubangan. Uy, imong wali kulang. Diba? Ngayon ba, pag may comment siya, hindi ko kasulti. Sunod na lang ako sa box. Imong wali, murag di mahuman. Imong wali. Diba? Wala nilaging anak. Makita niyo mo binihangong, quiet couple, bilong na doon sila. Pero well-founded sila sa doctrine world. Na kining couple, nakita yung potential ni Apollos. Okay siya gamitin dito sa Ginoo. Very young, no? able communicator din siya. So ato siya tabangan kay kulang ang iyang mensahe. Nalimutan yung pinaka-vital point of the gospel. So tinigan naman nila. So this is now discipleship 101. So kinsa nag-disciple kay Apollos? Si Aquila o si Priscilla. Unsay reaction ni Apollos? Si Apollos, kadali lang. Nakalalaki kayo Hindi gano'n, no? Si Apollos very humble listening to them. Kabalo siya. Ito na yung kulang. And I believe yung couple very polite po sila. You have to learn to use your language, your words. Kasi usahay po din with all good intention ka musulti to correct the person, but in a different spirit. It must be the spirit that is so humble. You exercise tolerance. There is politeness in it. Makita na to ba nga, ang madawat niya. Kung saan niya dawaton yung correction na bukat, pero madawat niya. So, maaari silang ma-explain. Nagkanin ni Kauban ganito, kung nagwali yung pastor, parang ito na, yung mga circle of friends na yung mga foreigner natin sa church, na ang pastor ito before foreigner. Pag nagwali siya, pag kumain nagwali, manawag siya sa pulpit. Then, mabiling kami sa akin, then yung mga couple sa foreigner, istorya ko. So sometimes, kung sa'yo nakita nila dito sa akin, wali, and very open mo sila. So, yan, dahil walang culture ng mga foreigner, hindi naman very guys. Na-straight sila sa story. Hindi, ikaw naman, servant lang, feeling ka also. Correct, kung na nakita rin, may perspective, at yung nakita niya, na tagaan kang narrative. Ganun, klase na-establish ng relationship. Kita ng mga tao, resulta ng Pinoy sa correct. Kasi emotional culture, mabuta. Katong kultura ko naman, emotional culture. Agree? O hindi? Would you agree with me? Nasultihan na ka. Dugot na yung kayo sa katuwid na yung bumul ka, di na tayo ka managad. Di ba? Oo. Pastor at that, yung mag-mature ka naman, Pastor God, you're supposed to adjust to the people, not the people to you. Ikaw na yung Lord. Nakakaya. You're supposed to be spiritual and more mature. Hindi naman sinasabi natin wala tayong weakness. Na dapat ikaw yung stretch ka. Yung threshold mo to understand a person else. Para mo sa pasensya. Now, karoon mga exo, hindi na ko maglangan sa ito. So, sa verse 27, sa dihangi, may hukom si Apollos na muadto sa Grisya. Sa nita ba din ipagumay? Gitudluan siya. So, di-disciple siya nila. Yes, sa verse 27, sa diyang may hukom, di decision si Apollos na muadto sa Grisya, ang mga magtotoo sa Episo, ibulig kaniya, pinaagi sa pagsulat, ngadto sa mga kaigsuunan sa Grisya, aron dawaton siya nila. So, dapat itawag itong letter of what? Sa mga letter yung ipadala na kay Apollos para siya i-accommodate ng mga believers in grace. O saan? Letter of saan ito? Recommendation. No, uy, dawatan rin ninyo. Hindi ito false prophet. Hindi ito self-proclaimed preacher na siya lang mag-isa. This is really, we give our right hand of fellowship. We send out this guy. Please, dawatan ninyo siya diha. Tingala sila ka-careful. Kung kita po, di ba careful po ta? Amen?
Kasi makakita na kaputi, anointed na. Taas mag-ilong, anointed na. Pabaliw na to. Makuwali. Bigla nagpasalida na yung suduri. Taas, ini mga pitaka, igawas. Igulog tanan ng sunod dili sa tubangan. Delikado. There must be a letter of recommendation. For example, ganyan na niya, Christian siya. Kunya, nagkaroon siya ng relationship. Boyfriend, girlfriend relationship. Let's say, missionary siya. Kunya, nag-decide sila mag-inom. Kaya matungkol siya sa pastor. Eh, ikaw magkakaila sa iyang background. Eh, pakilala siya natin, evangelist. From America, from the US, from the States. Ang sa iyong buhaton. To protect your sheep. Kasi yung sheep di mo mamigyo man sa iya. Might be sheep siya sa ubang na church. But you have to scrutinize first. Di naman kayo nakikialam ka kung dili nang ginabot na doon. Because you are concerned with your people. So tawagan mo, sir, taga may address, no? Member mo ninyo ito dito, ano daw siya, evangelist ko. Okay, kung positive. Okay na. Sige. Nakada yun, recommendation coming from the church. Ganun din mga isa. Wala na kayong time para niilig. So, ako na lang tiwas sa basan. Sa dami kung si Apollos wato sa Gracia, mga magtotoo sa Efeso, ibulig kanya binagi sa pagsulat nato sa mga kaisunan sa Gracia, ano dawaton siya nila. Sa pag-abot niya, nakatabang siya dako sa mga tao, na tungod sa grasya sa Diyos, na imong mga magtuturi. Tanawa yung team ko, pati si Apollos gamit. O ginupit niya sa paglantugi ang mga Hudiyo, pinangati sa tingko niyang mga katarungan, na nagpapatungod gikan sa kasulatan na si Jesus maong ang Mesiyas. Nakumpleto na. Itong si Apollos. So what is the point? So how the story moves on? Priscilla and Aquila step in the picture, disciple this guy. Now we met Apollos, mo ilang disciple. The main point here, spiritual growth requires both passion and accurate teaching. Balikan ko. Ang espirituhanong pagtubok na ginahanglan kini kauban ang kadasig o ang saktong pagtulunan. Dili lang puro kalayo, kung dili with a solid foundation. Maraming problema na po sa uban natong mga kaubang mga Kristohan churches. Dili ta perfect. Napunti kaluyapon. But we have to be careful. Kaya panalitan mo, especially among Pentecostals, no? That there are many good Pentecostals, but there are those who are extreme. Kung sa may tudlo, alala niyo yung term na strange fire? No? Naakay kadasig, gikan sa Espiritu. Pero ang problema, naakay tendency magiging heretic like the Montanist of the past. Na ang gi-spouse na teaching nga ipadapli na nato ang Biblia total gi-istorya man ta sa Espiritu sa Ginoo kana na lang imong nadungog ang atong sundon mas powerful na kaysa pagbasa nimo ng Biblia. That is the heresy of Montanism, that ism, that philosophy. Nakadiyot lang. Ang Holy Spirit, kung tinuod niya ang Holy Spirit imong nadungog, He will not contradict the Scriptures because He is the same author of the Scriptures. So kung muingon ang Holy Spirit mo na insakto, iyahang suportahan, iyahang i-elevate, iyang ipadako, i-confirm niya ang Scriptures. We always go back to the authority of Scriptures. Kung usahay mo ang mga Christians, ilahang saligan, usahay ang kasinatian. There's nothing wrong sa kasinatian na sinatin mong lihok sa Ginoo. Pero kung imong kasinatian not well-founded in the foundation of the teaching of Christ in the Holy Bible, and that kasinatian is what? Is false. Superficial lang yung experience. Galutaw lang ka. Apollos aspire na siya kadasig, but he must be well-founded. He must teach the Scripture accordingly.
Kinahanglan sound ang iyang doctrine. Dili ilang insakto iyang kainit, ang iyang silyo sa pagpangalagan, kinahanglan po insakto iyang pagtulog ng doctrine. That's the lesson na ato makakunan dito with the Apollos. Why? Because that's the only way mamature ang usa ka tao sa Ginoo. Ipatubuhon sa Ginoo kung muagi siya discipleship. Ga-involve siya. Gusto niya makakakon. So in the story steps Apollos, brilliant, eloquent, burning with zeal, but dinasigot siya, speak with power, but his understanding isn't yet complete. Dili complete. And this is where something beautiful happens, not on a stage, not in a crowd, not in a public crowd, but in the quiet, intentional space of discipleship. Sandali lang, boy, galita. Okay ka na. May problema ng konti. Pero anyway, yung content mo na lang. Alam mo na sa i-address? Yung attitude. Yung character. Diba? Okay lang na. Pinakita na ito na si Apollos. Mature enough to humble. So Aquila and Priscilla, take him aside. No spotlight. Walay social media. No spectacle. Walay mga palamuti niya. But just patient, careful guidance, they fill in the gaps, sharpening his message. Tabangan niya sila na siya magiging more accurate, grounding his passion in order to. Ang imong kadasi kinahanglan God, well grounded sa truth. Teaching him the way of God more accurately. So ang gibuhat ni Priscilla at Aquila, gitudluan si Apollos sa pamaagi sa Diyos nang insakto gayon. Ang language din the way of God more accurately. Maokan. Makita na to. Nakita ng kulang siya sa pagsabot. Kung di imitindog silang duha, dili isa intablado sa tunga sa sinagoga, sa publiko, dili sa daghang mga tao, apan sa hilong o tinuyo na lugar muna sa paghimog tinungan. So, disciple si Apollos. That is why, makita natin later on si Apollos became more effective instrument of God. Balikan ko, Apollos is eloquent, articulate, but incomplete in understanding. Aquila and Priscilla disciple him more accurately. Apollos, in result, becomes a powerful defender of the faith. So mauna, katubig ang mga niagig na disciple din sila. Niagig sila mentor. Niagig sila natutukan sila. Kato yung mga gamitin din sa Ginoo. Because we're willing to humble, willing to learn. That's the idea of disciple. A student, a learner, willing to be taught. So this discipleship, not condemnation but correction, not pride but humility, not isolation but growth. In application, being sincere is not enough. Truth must shape zeal. Ang pagkamatinuoron, dili igo. Ang kamatuuran maoy maghulma sa kadasa. Balikon ko. Ang pagkamatinuoron, sincere man si Apollos, with all good intention, mahal niya ang Diyos, nangalagad siya, gitong kaya niya ang kaugalingan. Pero ang pagkamatinuoron, dili igo. Ang kamatuuran, ang ulong sa Diyos, maoy maghulma sa kadasa. God builds His church from ordinary faithfulness, courageous witness, divine protection, strong partnership, and intentional discipleship. Utod na ako din mga igsuon para ka natin pagkakaliho na I hope na ako napulot sa akong pagtuon. In a practical way, tinali mo yung muntang sa usang paagiha ko, ikinakong pagdasi. Ay mga little groups na exist sa ating church. Cell group, Bible study, bingo. Ang unang mabinipiti niya, ikaw. Mula mo yung bugmas mo, mula mo yung conviction sa iya, bulikod ka. Pag-atubang mo sa mga challenges at pagsulay sa kinabuhi, nakakay armas, nakakay kadasa. You learn how to stay
beautiful amidst of affliction and difficulties. Sa taliwanag, a very depressing na situation, mahal ang mga panalipon. You learn how to stay beautiful. Saan galing yung spirit na yun? Saan mo huhugutin yung strength na yung kadasa? Na yung maintain your composure, pabiling kang positibo o mayong mga tindapan. Mapasalamatan ka kanunay, isang tuo, nakagubot na yung palibot, nakalisod ng kayutan sa mga tao. Asan mo ka po ng inyong kadasa? Those people who learn how to stay beautiful in their spirit, and those people who learn how to worship God, those people with a clear and solid foundation of the truth. Ang pulong sa Ginoo, mag-iligit natin. Let us pray. Balaan na Diyos kay magabi ulo. Nagpasalamat kita po sa inyo sa aming kinabuhi. Ang realidad na giatubang matag-adlaw Ginoo. Ang mga nagkalain-laing klase sa hagit gikan sa among mga pamilya, sa among trabaho. Ang mga nagkalain-laing tingog among madungog Ginoo sa social media, ang mga negative reports, ang inflation, Lord, ang pagbulot sa mga panalita, kining tanan, makadugang sa pagkakas. Paghatag o kabugat o kabalaka sa ulan sa amin. Walay exempted ka na mo din Ginoo. Pero nagalantaw kami kanimo, Diyos. Lord, we need one another, Lord. Lord, we pray that the church will work together, Lord. The church will continue to strengthen one another, Lord God. Na among buhaton ng among mga pamaagi sa paglikod sa among mga relasyon, sa pagtinabangay, sa pag-abot sa among kamot, sa padayon ng pagtabag, Lord. Naubanan na mo ang mga tag-usa, walay mabilig. Napadayon, Lord, na among kuptan ang matag-usa sa ilahang mga kiyakiyan. Lord, help us, Lord God, to be strong. Help us to stand together as one. O padayon namin magatutok lamang niya kanina. Kaya ikaw man ang Lord, tinugdan sa kanang mga panalangin o kadahugan. And so, Lord, I entrust to you everyone even tonight. We ask, Father, that you may stretch forth your hands and touch us from where we are sa aming kabutanan. Panginoon, hipuin niyo po kami mula ulo hanggang talampakan. Dampian niyo po kami ng inyong banal na Espiritu. Palakasin niyo po kami, Panginoon. Hayaan po namin madama ang kakaibang hipo at galaw ninyo. Ano man ang aming mga pasanin at dalahing loob, mga kabug-aton Ginoo, tagbuha kami. Salamat sa kadaugan bisan kang tagnaw. Whatever the need is presented, whatever this need is being presented tonight, tagbuha Ginoo. Pinagi sa imong kaluyo grasya. It could be a financial need. We need, Father, your abundance, Lord, and your promise to provide us financial assistance, Lord. As you have said, I will never leave you nor forsake you. What we need to do is simply to be content in what we have, because you made a promise na dili mo kami pasagdan in ngayon. So Lord, whatever is need, Lord, bisan sa among mga relasyon, liguna kami karutak na adi mo. Na may mga conflict, na may mga adjustment, na may mga ubang mga problemang gidala, among gibtukyan kini sa imong tiilan. And Father, we need a demonstration of your power right now, Lord. Holy Spirit, we ask you, by your grace alone, we ask in the name of Jesus, O God, minister to us right now. Tagbuha. Salamat, Ginoo, sa kadagugay. Salamat po sa inyong pagtagbo ka namin sa mga paminahan. Salamat sa pag-ampi ng ayong pagbiglugway ng kinabuhi o padayon Ginoo nga kadaugan. Salamat na ikaw nagatabang ka namin sa mga kadaadlaw ng mga tulungan. Lord, bless our witness all throughout this week and bring us back to continue to honor. Bless also our tithes and offering for the furtherance of your kingdom. This is our prayer in Jesus' name.
Amen. Let us all arise at this point. The Lord bless you and keep you. The Lord will cause His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord will lift up the light of His countenance and He will give you peace today and forevermore. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And everyone will say, Amen. Okay? Ato yung mamato na matag-usap. Let us get na namin dalawa